Kailangan mo lamang baklasin ang tatlong tornilyo na ito. Sinimulan ko sa pagbaklas ng brake rod. Kinamay ko lang dahil hindi naman stock up ang nut at smooth na smooth naman ang thread nito. Sunod kong binaklas ang brake arm at ginamitan ko lamang ng 12mm na wrench. Pagdating sa axle, gumamit lang ako ng 19mm na socket wrench para sa nut at 14mm na closed wrench pangontra sa head nut. I-check ang mga rubber dampers kung may punit o biyak para mapalitan kung kinakailangan. Linisang mabuti ang mga damper slots para mapanatiling maintained at hindi kumain ng dumi at alikabok ang mga bearings ninyo. Ganon din sa bahagi ng brake assembly. Linisang mabuti para hindi maipon ang mga dumi at alikabok kagaya nito. Binaklas ko na din ang lumang brake shoe para malinisan ang brake assembly na ito. At kung titignan, mukhang makapal pa ang lining ng brake shoe na ito, ngunit matigas na ang mga lining na ito. Gumamit lamang ako ng diesel sa paglinis ng axle, mga bolts and nuts para siguradong maalis sa mga namuong grasa at dumi dito. At isang paalala, sa paglilinis ng mga hubs ninyo, wag niyong gagamitan ng mga highly flammable chemicals gaya ng diesel at gasolina. Maaari itong magsanhi ng pagkasira ng mga bearings ninyo dahil mawawalan siya ng lubrication. Mas mainam na gumamit na lamang ng dishwashing liquid soap para maiwasan ang mga ito. Pagdating naman sa brake assembly, ini-sprayan ko lang ng konting WD-40 para mapalambot nito ang mga namuong kalawang. Patuloy ko lamang kinuskos ang brake assembly na ito para maalis sa mga namuong dumi at mapunasan na ito pagkatapos. Naglalagay lamang ako ng kaunting grasa sa mga pole para mapanatiling lubricated ang mga moving parts. Iwasan lamang gumamit ng langis sa pag-lubricate ng mga ito upang hindi magsanhi ng pamamalya sa pagpreno. At ikinabit ko na ang bagong brake lining sa brake assembly upang masubukan na ito. At kung mapapansin nyo, walang groove ang brake lining na ito dahil organic ang material niya. Iniwasan ko ng gumamit ng mga metallic at centered na brake lining dahil nagsimula nang magkaroon ng uka ang brake hubs ko. Matapos ang mahabang proseso sa pagbabaklas at paglilinis, ibinalik ko na isa-isa ang mga pyesa. Huwag kalilimutan lagyan ng kaunting grasa ang axle, mga spacers at iba pa. Siguraduhin nakasentrong mabuti ang gulong. I-adjust ng mabuti ang mga kadena at siguraduhin hindi maluwag at hindi rin ganong kahigpit. Mas mainam na may play ang kadena para mas smooth ang pag-ikot ng gulong. Iposisyon ng tama ang brake arm at higpitan. Ganon din ang brake rod. Iposisyon ng tama at higpitan ng naaayon sa pagtapak ng brake pedal.
Lagi mong tatandaan, ano man ang klase ng motor na meron ka, basta't naiingatan at naaalagaan mo, madadala ka nito sa iba't ibang lugar na gugustuhin mo. Hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Wala kang dapat patunayan sa kanila. Dapat mong patunayan sa sarili mo na masaya ka kung ano ang meron ka. Darating ang panahon, makukuha din natin ang lahat ng mga pinapangarap natin ngayon. Kaya, huwag kang magsasawang mangarap. Dito lahat nagsisimula yun. Oh, baka hindi ka pa nakasubscribe. Baka naman. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod.